Yo! Fact boys, fact girls, anong lagay? Napansin mo ba, kapag may nakita kang kakilala sa malayo, sa mall, sa kalsada, sa kabilang dulo ng simbahan, biglang automatic tumaas yung kilay mo. Hindi mo pinag-isipan, hindi mo sinadya, basta umangat. Parang may sariling isip lang, no? Pero ang tanong, ay bakit nga ba natin ginagawa yun pag nakakakita tayo ng kakilala sa daan? Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fact your day, fact sites and history. Fact your daily legends, waves and history. Fact your daily, bawat araw bagong discovery. Yung mabilis na pagtaas ng kilay na yan, may tawag talaga sa pag-aaral ng body language. Yan ang eyebrow flash. Ayon sa mga researchers sa nonverbal communication, isa itong mabilis, halos wala pang 1 segundong pag-angat ng 2 kilay kapag may nakikilalang tao sa daan. At hindi lang ito sa Pilipinas nangyayari, naobserbahan din ito sa iba't ibang kultura sa mundo. Ibig sabihin, bahagi siya ng natural na social behavior ng tao. Ganito kasi yan, kapag may nakita tayong pamilyar na muka, may bahagi ng utak, lalo na yung responsable sa facial recognition, na agad nag-a-activate. Mas mabilis pa kaysa sa conscious thinking. Kaya bago ka pa makapagsabi ng, "Uy, ikaw pala yan," may naipadala ng signal ang mukha mo. Boom! Nakilayan mo na siya agad. Ngayon, bakit kilay? Anong meron dito? Kapag tinaas mo ang kilay mo, mas bumubukas ang mata mo. Mas lumalaki yung eye area, mas kita yung puti ng mata. Sa evolutionary psychology, ang ganitong gesture ay konektado sa pagiging non-threatening. Sa madaling salita, ipinapakita mo na wala kang masamang intensyon. Parang silent signal na, okay tayo, kilala kita. Nung sinaunang panahon, mahalaga yan para sa kaligtasan. Kailangan mabilis mong maipakita kung kaibigan ka ba o hindi. Then, over time, yung dating survival signal ay naging social greeting. Pero dito sa Pilipinas, parang may extra layer pa siya. Kasi aminin natin, napaka-importante sa atin ng pakikipagkapwa. Ayaw natin yung napagkakamalan tayong isnab ba? Kapag may kakilala kang nasalubong, tapos deadma ka lang, parang may mali, di ba? Kahit hindi naman sadya, pwedeng isipin niya, suplado ka o may tampo. Alam mo naman, tayong mga Pinoy, likas na overthinker. Kaya yung mabilis na taas kilay, nagsisilbing minimum requirement ng social acknowledgement. Parang sinasabi mong, nakita kita ha, hindi kita iniiwasan. Sa social psychology, mahalaga yung tinatawag na acknowledgement, yung simpleng pagkilala sa presensya ng ibang tao. Kahit saglit lang, nakakatulong yan sa pakiramdam ng connection at belonging. Isang iglap lang yung eyebrow flash, pero sapat na para ma-validate yung presence ng isa't isa. Parang micro-connection. Ang liit, pero may epekto. May kaugnayan din to sa tinatawag na micro-expressions, mga napakabilis na galaw ng muka na may dalang emosyon o mensahe. Ayon sa mga pag-aaral, sobrang sensitibo ng tao sa pagbabasa ng muka. Kaya kahit 1 split second lang ang taas ng kilay, nababasa yan ng kausap mo. At importante rin ang context. Kapag mabilis, may kasamang relax na mata at batagang ngiti, greeting yan. Pero kapag mabagal, may kunot noo at matagal ang titig, ibang usapan na yun. Pwedeng pagtataka, pagdududa, o minsan challenge. Madalas mo yan makikita sa mga matataray mong classmate nung high school. Nakakatuwa pa, nagsisimula ang kakayahan nating magbasa ng ganitong gesture sa murang edad pa lamang. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga sanggol ay tumutugon sa pag-angat ng kilay ng magulang, lalo na kung may kasamang positibong ekspresyon. Ibig sabihin, maaga pa lang, sinasanay na ang utak natin na iugnay ang kilay sa atensyon at pakikipag-ugnayan. Kaya paglaki natin, parang second nature na siya. Sa setting ng Pilipinas, lalo na sa mga komunidad na halos magkakakilala ang lahat, sobrang praktikal ng gesture na to. Isipin mo, sa probinsya, habang naglalakad ka sa plaza, 5 o 10 kakilala agad ang makakasalubong mo. Hindi mo naman pwedeng isa-isahin ng handshake at mahabang kamustahan.
So anong ginagawa? Taas kilay, konting ngiti, tapos tuloy sa lakad. Efficient, tahimik, pero socially effective. At kahit hindi sa probinsya, dala pa rin natin yan. Kahit sa opisina, sa classroom, o sa meeting na bawal maingay, isang mabilis na taas ng kilay sa kaibigan mo sa kabilang mesa, gets na agad. Parang may sarili tayong silent language. May isa pang interesting concept dito, shared attention. Kapag nagtagpo ang mga mata ninyo at pareho kayong nagtaas ng kilay, may sandaling pareho ninyong kinilala ang isa't isa sa parehong espasyo at oras. Hindi pa kayo nagsasalita, pero may mutual awareness na. Ang lakas ng dating nun kung iisipin, lahat nangyari sa loob ng wala pang isang segundo. Ngayon, sa panahon na karamihan ng interaction natin nasa chat, comment section o voice call, nababawasan yung ganitong klaseng nonverbal cues. Sa text, wala kang kilay na makikitang tumataas. Kahit may emoji pa, iba pa rin yung actual facial movement syempre. Makikita mo rin ito sa pelikula at teleserye. Isang mabilis na taas ng kilay ng bida kapag nakita ang kakampi, alam mong may understanding sila. Pero kapag kontrabida ang mabagal at mataas ang isang kilay, iba na ang mensahe. Sanay na sanay ang mga Pilipino na magbasa ng ganitong detalye dahil araw-araw natin itong ginagawa at nakikita. So, sa susunod na mapansin mong kusa na namang umangat ang kilay mo kapag may nakasalubong kang kakilala, tandaan mo, hindi lang yan simpleng kilos o kasanayan. Halo yan ng biology, psychology at kulturang Pilipino. Isang segundo lang, pero kumpleto ang mensahe. Nakita kita, kilala kita, at minsan, sapat na yun. Comment mo nga sa baba kung pinataas mo din kilay mo habang nanunood. Ako po si Maya at ito po ang Factio Daily. Pambihirang kaalaman, araw-araw. Alamin, matuto at matuwa. Mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubay, subscribe. Grabe, sintonado eh. History, fact your daily legends, what ifs and mystery. Fact your daily, bawat araw bagong discovery. Sumubaybay at matuto. Fact your baby.